Good morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at syempre mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. We have a 2022 S125. Problema na ito, dinala sa atin to patay ang battery. So hindi natin alam kung ano ang nakapag-drain ng battery niya kasi sabi niya after a week na hindi niya yata ginamit, tinry niya i-start, di daw start. So indication na parang patay ang battery. Pero nung chinek ko to lahat, tinignan ko yung mga electrical components, eto, tulad nito, meron siya kasing kinabit na parang dashcam. Parang camera, yan. Nakalagay dito. So, hindi ko lang alam kung paano na-connect yan. Pero kasi, upon checking dito, dito nag-tap ng, dito ikot natin, dito nag-tap ng trigger para doon sa camera. Which is sa akin kasi, hindi ako nagkakabit kasi ng ganito. The problem with this kasi baka ma-compromise ang fuse natin dito dahil nakatap lang siya doon sa positive niyan. Nakaipit lang yan eh, oh. See? Kita nyo paano kinabit? Sa akin kasi for me, hindi proper kasi yung ganitong installation. So, tatry ko ayusin yan. Plus, ang nakita kong isa na para may grounded is naka-on. Start natin. Naka-on pero wala namang headlight. Hindi gumagana yung headlight pero naka-bright siya. Kahit anong gawin natin sa mga switches ng ilaw niya, hindi nagpa-power. So yan, isang concern ko rin na kailangan kong tignan kung bakit ganon ang naging problem nung ano. It's either may problema doon sa headlight or doon sa linya ng headlight na pinagdudugtungan nun. So try natin ayusin yan. Papakita ko sa inyo later on. Once na nabuksan tong floorboard, titignan natin yung lahat ng buong harness niya kung merong compromise doon. Kung meron, papakita ko sa inyo later para at least alam natin kung ano yung gagawin sa kanya. So, naayos na natin yung electrical component nito, lahat ng compromise na wires na nakakabit dito, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, naiayos na natin yon. But still, sa nakikita ko, bumabagsak pa rin yung voltage ng ating battery, which is hindi dapat. Kasi dapat yan, once umaandar ang motor, tumataas dapat ang voltahe. Every time nire-rev mo, tumataas dapat ang rev. Tumataas ang voltage. It only indicates na pag umiikot ang magneto natin, dapat nagcha-charge yung voltage dun sa battery natin. Ngayon, kung hindi ganun na nangyari, one indication niya na it's either sira ang magneto or ang stator natin. So yun ang papalitan natin dyan ngayon. Paano ba natin malalaman kung sira ang stator or magneto natin? Ito ang indication niyan. Start natin. Once na naka-start ang engine, kung mapapansin nyo dito, 13.8, 13.9 ang volts. Pero once nire-rev natin yan, bumabagsak. Nagiging 13.4, tapos aakyat siya uli kasi naka-idle. Pero rev mo ulit, bumabagsak siya. Imbis na pataas ang voltage ng karga natin doon sa battery, nangyayari, bumababa siya. So point of comparison, lipat natin dito sa kabila, sa isang motor na nandito sa atin. Kabit natin tong ating voltmeter. Yan. So, natin pwede ilagay ito. Ito. Yan, para makita nyo lang ha. Once in-start ko to, yan, naka-start na. Naka-idle siya 13.8 kagad. 13.9. Naka-idle yan. Once ni-rev ko to, nagpo-14, 14.2. So, ibig sabihin, every time nagre-rev ka, dapat tumataas ang, voltage ng battery. Ayan, o. So, yan. Indication niya na healthy yung ating stator and yung ating magneto. So, yan yung indication. Nakita nyo dito, every time nire-rev, tumataas ang voltage. Etong kabila, every time nire-rev natin, imbis na tumaas siya, it's either mag-sustain lang siya dun sa 13 point something or bababa every time nire-rev. So, yan ang isang indication na pwede natin or pwedeng diferensya would be the stator and the magneto. Yun yung mga kailangan natin i-check dyan. So ngayon papalitan ko na to, yung stator nito at yung magneto papalitan ko and then later on papakita ko sa inyo kung umaakyat ng voltahe niyan.
Nabuksan na natin tong stator niya at saka itong magneto. So ito itsura na stator, ito ang magneto. Magkaasawa yan, nakapasok dito ang stator. So every time umiikot to, ito ang magnet na to ang nagcha-charge doon sa ating, yun yung nagkikreate ng kuryente para umikot dito sa ating stator going to doon sa mga electrical component natin. Nakasaksak yan dyan. Ito ang responsible, kumbaga sa kotse parang alternator to. Ito yung nagcha-charge ng battery mo going doon sa mga electrical components mo. Ngayon, the reason behind kung bakit nasisira to, marami kasing causes ang neto. Minsan, merong iba na factory defect, meron namang iba na dahil sa overload ng mga components, mga electrical component, mali-mali ang linya. Lahat yan kasi dumadaan sa isang buong harness. So, merong possibility na nadama ito. So, maraming causes yan actually. So, ngayon, since papalitan na natin to, papalitan natin ang stator, papalitan natin ang magneto, akin, inoobliga ko ng palitan pati ang gaskets. Ito, yung gasket niya doon sa loob netong tong housing ng ating flywheel. Bakit? Kasi yung iba, pagka nagkakabit nito, sasabihin nila, okay pa naman yung gasket, walang punit. Ganyan, wag natin palitan. Palitan natin stator at saka magneto, okay na yan. Sa akin, okay naman yon. That's fine. Depende sa ano yan ng mekaniko. Nasa call na ng ano yan, na discretion ng mekaniko yan. Kung gusto niya palitan niya, hindi. Pero sa akin kasi as a standard, ako lagi kong pinapalitan yan. Kasi bakit? Ayoko kasi nang once na pinalitan natin, nabuo na lahat yan, nakakabit na, tapos biglang nung pag tinetest drive na at tinetest na natin lahat, may tumutulong langis dito sa ilalim. So, pagka ganun kasi, ang mangyayari niyan, bubuksan mo ulit, kakalasin mo na naman. So, alam mo yon, just to save you from all the hassles, sa akin, magkano lang naman ang gasket, so palitan na natin yan. Since isang bukasan lang naman to eh. Once na nagawa mo to, it will take you how many years na naman again or how many miles ang tatakbuhin yan bago na naman uli masira yan. So, yun ang ano natin, yun ang sa akin as a standard dito sa Scoot Monkey, pinapalitan ko yung mga yan. And also, bago natin palitan yung gasket, kung makikita niyo yan, may mga remnants o may mga nang pinagdikitan ng gasket yan. Lilinisin muna natin lahat yan bago natin palitan ng bagong gasket. Kasi yan yung mga galing do sa luma na gasket natin, dumikit na yan dyan eh. So, isa pang nagiging cause din ng tagas ng langis yan pag hindi natin nilinis yan. So, dapat pagka pinalitan natin yan, kailangan parang good as original, good as parang brand new uli yan. So, dapat ganun ang gawa natin dyan para sigurado. So, naikabit na natin yung stator, nakabit na natin yung magneto. Ito yung, kung makikita nyo to, yung maliliit na tornilyo na size 8mm na yan. Yan. Make sure, lahat yan may iba-ibang haba yan Make sure na tama yung designation ng kada isang tornilyo. And then, after nyo mailagay yan, hihigpitan nyo yan isa-isa. Gamit kayo ng torque wrench para kailangan pantay-pantay ang ang higpit niyan para maganda ang lapat doon sa ating gaskets. So, gawin nyo star pattern to ang paghigpit. Then, tsaka nyo siya isa-isahin. Para lang sigurado na nahihigpitan nyo ng tama ang kada isang tornilyo. Yan. Gamit tayo na itong ginto, torque wrench para sigurado tayo. Yan, nakikita nyo guys, habang nire-rev natin, tumataas siya. 12.8 rev ko, lumalabas 13.3, 12.8 rev ko ulit,
Kita nyo, tumataas, nagiging 13.4. So, it means okay na yung ano niya, yung stator and yung magneto. Isa pa. Oh. See, nagano siya. 12.8, may rev ko ulit. 13.5. See? So, hindi na siya bumabagsak. Not unlike kanina, na pag nire-rev natin, bumababa ang ano niya, ang voltahe. Pero this time, yan, tulad niya kanina, 12.6, rev ko, 13.2. So, tumataas na siya. So, it means okay na yung ating stator and yung magneto. Okay, nabuo na natin to, na-assemble na natin, ready na to for pickup para do sa ating client. Ngayon, kung meron kayong any questions or any other problems na gusto nyo i-discuss ko sa Vespa, just let me know. Just don't forget to like, share, and follow sa mga videos natin dito sa Scoot Monkey. And I'll see you on our next video.